Hindi natin alam si tatay kung saan pumunta. Kasi nung nasa lubong, nung himinto ang sasakyan, dire-diretso niya, tapos ayaw niya magpapigil. Pinababa ko yung dalawa, si Makoy at saka si Jacoy. Ayaw talaga niya, ayaw niya magpaawat. Ako na ang bumaba. Tinawag na ako, nagpa-rescue na si Makoy at saka si Jacoy. Ako na ang bumaba. Buti na, isang kalabit ko na sa kanya, isang sinyas ko na sa kanya. Bumalik na, sumama na sa akin. So ayan po mga kabayan, napansin nyo na dito kami sa ibang parte ng kabundukan mga kabayan. Lumayo muna kami ni Kuya Marwin and Tatay Romy. Kasi yung aming pag-uusap noong nakaraan ni Nanay... Kasi yung pag-uusap namin noong nakaraan mga kabayan ni Tatay Romy, si Nanay Terry ay lumalapit sa amin, no? At minsan sinisilip kami ni Nanay Terry. So ngayon, niyaya ko muna sila dito sa sa bandang Afghanistan po mga kabayan, kabundukan ng Afghanistan, para mag-usap kami at tiyak hindi kami marinig ni Nanay Terry na kausapin ko si Marwin at si Tatay Romy. Kasi nga po mga kabayan, no, ay may mga bagay-bagay kaming ayusin, no, may mga bagay-bagay kaming ayusin, dapat ayusin, no, alamin, no, yung mga bagay-bagay. Kuya Marwin, kanina nabanggit mo, pagdating ko sabi mo parang gulo, parang ang gulo ng isip mo. Bakit nasabi mo? Kasi nabalitaan ko si tatay pumunta raw ng baryo. Kasi tapos hindi ko naman napansin si tatay na umalis. Ako nag-ukay ng CR. Naggawa kayo sa CR. Pinatag nyo kanina. Huwag ko lang mag-isa. O tapos si nanay, saan napunta si nanay? Nagdamo. Nagdamo? Di ba sabi ko sa'yo na huwag pagdamuhin? Sinasabi ko sa kanya, huwag ka muna magdamo kasi hindi pa natatanggal yung lagnat mo. Oh, tapos? May ka pa. Tapos ayaw niya magpapigil. Ayaw magpaawat? Si Kuya Bentot, nasaan si Kuya Bentot? Nandiyan lang. Tinitignan niya lang ako. Walang ginagawa. Tapos si Tatay Romy, saan siya? Umalis. Alam mo na umalis siya? Hindi. Ay, hindi mo alam na umalis siya? Sinabi lang sa akin nung si Kuya Dusi. Na nasa lubong nila? So ibig sabihin, nalaman mo na lang na umalis si Tatay Romy, nakarating siya ng baryo, kasi sinabi may nakasalubong sa kanya na ito, nakasalubong niya, tapos sinabi sa'yo na si tatay nandoon na sa baryo. Kaya pala hindi mo alam kasi hindi siya nagpaalam. Bigla-bigla na lang lalakad. Muntik na. Kung hindi ako nakaalis o kung hindi ako nakaakyat ng maaga, hindi ko tumasalubong. Butin lang kamo, sabi ko Marwin, malakas ang pakiramdam ko na para kung hinihila na aakyat ako dito. Kasi kung nagkataon na inabot ako ng alauna doon, no? Kasi umatin nga ako ng Aita Day, no, sa National Indigenous Peoples Month, no? Umatin ako, invited tayo ni Kap. So hindi ko na tinapos. So ngayon, kung nagkataon na nakarating ako ng alauna doon sa tuktok, hindi natin alam si tatay kung saan pumunta. Kasi nung nasa lubong, nung himinto ang sasakyan, dire-diretso niya, tapos ayaw niya magpapigil. Pinababa ko yung dalawa, si Makoy at saka si Jacoy. Ayaw talaga niya, ayaw niya magpaawat. Ako na ang bumaba. Tinawag na ako, nagpa-rescue na si Makoy at saka si Jacoy. Ako na ang bumaba. Buti na, isang kalabit ko na sa kanya, isang sinyas ko na sa kanya. Bumalik na, sumama na sa akin. Ewan ko sa kanya. Ano bang problema, Kuya Marwin? Kasi ikaw yung nandiyan na kasama ni Nanay Terry. Ikaw yung nandiyan na kasama mo sa gabi. Kasi pag nandito ako, wala naman akong masyadong
nakikitang malaking problema. Yun lang ang napapansin ko, hindi nagkikibuan, hindi na ganito. Ano ba ang sa tingin mo o ano bang nakikita mo, Kuya Marwin, kapag kayo na lang? Palagi kasi sinisigawan ni Kuya Bentot si tatay. Bakit lagi yan sinisigawan? Ewan ko sa kanya. Kaya, Tulad ng ng pag ano lang sa papel, tatawagin para inuutosan niya pa yun si tatay. Kaya tabako, parang ganon. Kaya ganyan si tatay. Or nasisigawan ni Bentot dahil siyempre mahina ang pandinig ni tatay. Napabulyaw lang, parang ganon. Kaya siya siguro na-stress si tatay. Na-stress siya. Ano pa bukod doon? Ano pa? Ano pang nagiging problema pag kayo na lang dyan sa loob ng bahay? Wala naman. Si Nanay Terry at saka si Tatay Romy, nagpapansinan ba sila? Nagkikibuan ba sila? Hindi naman. Nag-uusap? Hindi. Hindi talaga sila nag-uusap? Hindi sila nagtatabi? Hindi. Halos doon siya matulog sa labas si tatay. Sino natutulog sa kwarto ngayon? Kami lang dalawa ni nanay. Kayong dalaw ni Nanay. Kasi ayaw ni Tatay pumasok sa loob ng Bahay niya. bahay. Kapag nandoon si Nanay sa loob ng bahay, si Tatay Romy, sa labas siya natutulog. Doon sa papag na ginawa nyo. Doon lang. Pero dati na hindi pa dumating si Nanay Terry, saan natutulog si Tatay Romy? Sa loob. Sa loob. Kasi nung kasama niya doon, Ako lang. dalawa din kayo. Si Kuya Bintot, hindi naman talaga natutulog si Kuya Bintot sa loob ng bahay. Alam ko yan. Sa duyan yan siya or dyan sa terrace. Gusto niya siguro hindi niya pa makasama yung si nanay. Yan ang naging dahilan na nakita mo ngayon. Yun ang nakikita ko ay tatay kasi. Parang ayaw pa yung makasama si Nanay. Kaya umiiwas siya. So, ayan po mga kabayan. At least, tinanong ko si Kuya Marwin para at least galing din sa bibig niya. No? Na ito na nga, ilang beses kong paulit-ulit sabihin mga kabayan na talagang si Nanay Terry, para bang, Parang sa kanya lang para bang nandito siya, no? Nandito siya na nandiyan sa bahay. Pero yung tipong magbalikan yung pagiging mag-asawa ng mga kabayan, parang wala pa. No? Parang wala pa. And then, si Tatay Romy din po mga kabayan, hindi din po siya ready. No? Hindi pa siya ready mga kabayan sa panahon ngayon na nandiyan si Nanay Terry na magkasama sila sa isang kwarto. Kaya nga po, dati, sabi ni Marwin, no, kaya nga sabi ko, ano bang nangyayari sa pagtuwing gabi na? Kasi wala na ako dito pag gabi na eh. Ibig ko sabihin, sa oras ng pag natutulog na sila. So, kwarto mga kabayan, no, kwarto. Dati, dito natutulog si Tatay Romy. Diba? Nakikita niyo naman sa ilang video natin. Tuwing dating natin, nandito siya sa loob ng bahay niya, sa kwarto niya, natutulog siya sa folding bed or doon sa kutsyon niya. And then minsan, nandoon lang siya sa terrace, natutulog siya. Minsan nga ako pa ang nagigising sa kay mga kabayan kasi doon lang siya talaga mga kabayan, either kwarto or terrace. Doon mo lang siya makikita, no? Doon mo lang siya makikita. So tama yung sinabi ni Marwin mga kabayan na ito din po ang pag-usapan natin na talagang hindi pa ready si tatay na magbalikan sila ni Nanay Terry. Kailang sabi ko naman po mga kabayan, naawa ako ni Nanay Terry na nagagamot na doon siya kay Nanay Gima na minsan walang tao kay Nanay Gima, no? At minsan wala siyang makakain doon mga kabayan kapag nandoon sila sa bundok. Minsan may bigas si Nanay Terry dyan na sasaingin, hindi rin magsaing si Nanay Terry. Kumbaga, sa madaling salita mga kabayan, kahit may pagkain or may bigas si Nanay Terry, para bang wala din siyang ganang kumain na mag-isa siya. Lalo na nung nagkasakit po mga kabayan na nag-decide ako na sabi ko doon ka muna magpagaling. Kasi kung wala si Marwin po mga kabayan, talagang mapilitan ako na dalhin ko si Nanay Terry. No? Kung wala si Marwin mga kabayan, talagang dalhin ko siya sa Pangasinan. Kasi walang mag-aasikaso sa gamot niya at pagkain niya.
Since na nandito si Marwin, no, na nakakasama nila dito ni Tatay Romy, so meron ako maasahan na masabihan siya sa gamot niya, merong magpapakain sa kanya, magpapainom sa gamot. So hindi ako worried mga kabayan na inom ng gamot or baka hindi inom ng gamot, ilalo siya magkasakit in everything. So yun po yung napagdesisyon na namin. Pero sabi ko man, no, after 1 week po mga kabayan, no, dahil follow-up check-up, kung talagang hindi pa gumaling si Nanay Tere, hindi pa talaga bumaba yung kanyang ubo, no, hindi na alis-alis, so saka kami bababa, no, bukas yun, mangyari dapat, bukas, pang 7 days bukas po mga kabayan, no, follow-up check-up dapat bukas. And then, sabi ko, pag follow-up check-up, saka sabay, uuwi si Nanay Tere sa housing. So, ganyan po mga kabayan. Kaya, sabi ko, bago nangyari yung 7 days mga kabayan, bukas pa ang 7 days, parang ang dami ko nang napapansin. Ang dami-dami ko na napapansin mga kabayan ni Tatay Romy na para bang bumalik siya sa dati niyang pagiging tahimik, na imbes na masaya na siya, imbes na okay na siya, imbes na ganito na siya, ganyan. Yung wala pa si nanay, masaya siya. Hindi yan na. Pero nandyan si nanay, hindi siya mapakali. So, ibig sabihin Kuya Marwin, yung pag sigaw-sigaw ni Bentot, hindi ibig sabihin yon na galit or nasisigawan, nabubulyawan or tumataas yung boses kasi parehas lang dalawa na mahina ang pandinig. So, naintindihan natin yon. So, ang pinaka main problem na nakikita natin at observation mo rin na galing na rin sa bibig mo is, at kasasabi mo lang is, mula nung dumating si nanay ay parang naging tahimik si Tatay Romy. Ganyan ang napansin mo. So parehas tayo. Yan din yung aking obserbasyon. Kaya tuwing punta ko dito ay pinaghati-hati ko yung aking katawan. Yung isang kalahating katawan ko, ina-entertain ko sa Kuya Bentot, yung kalahating katawan ko kay Tatay Romy, yung kalahating katawan ko kay Nanay Tere. So talagang bibigyan ko sila ng time mga kabayan na makausap ko sila one-on-one, makatabi ko sila, no, para kahit pa paano hindi nila maramdaman na isa lang yung kausap ko, isa lang yung ganito ko, kasi si Nanay Tere may something magsiselos din. Gusto niya siya lang din ang laging lambingin, siya lang din laging kausapin. Si Tatay Romy may ganun ding factor, ganun din si Bentot, no? Kaya ang ginagawa ko ay talagang tatlo talaga kailangan tuwing punta ko dito. Kahit anong iksi ng oras ng mga kabayan, kailangan silang tatlo ay same yung aking pakikisama sa kanila na maiwasan yung tampururot ba? Parang ganun. Kaya ang mangyayari dito, Marwin, titinan natin ang mga bagay-bagay, no? Titinan natin ang mga bagay-bagay kung ano yung dapat nating gawin. Kasi kung araw-araw na ganito yung sitwasyon na ginagawa ni Tatay Romy, parang tayo, nakakabahala. Baka mamaya hindi natin alam kung saan pupunta, hindi natin masundan. Katulad kanina, paano na lang kung hindi namin nakita, hindi namin nakasalubong, hindi siya nakikinig dyan, no? Hindi siya nakikinig at sa akin lang nakinig. Paano kung ibang tao na hindi siya makinig, kundi dire-diretso yung lakad niya, hindi natin matagpuan. O sa'yo nga, pag gusto, di ba? Bakit nasabi mong hindi sila nakikinig sa'yo, Marwin, kapag nasasabihan mo, hindi sumusunod? Anong klaseng hindi nakikinig or hindi na sumusunod sa iyo? Anong klase? Pag mayroon kang sabihin na tulad ng alin? Si tatay sumusunod naman yun. Sumusunod naman si tatay. Yung lang si nanay, hindi pag binabawalan mo ayaw. Yun lang ang ang problema. Kapag si Nanay Tere na pagsabihan mo, tulad ng wag magdamo, talagang gagawin niya magdamo siya. Ang pagtabako, nakita ko nagtabako na kahapon. Hindi ako mabawalan. Kahapon lang nagtabako. Oo, kahapon nagtabako, nakita ko. Kasi siguro, naramdaman niya, malakas na kasi mga kabayan, wala nang lagnat, wala nang medyo kunti-kunti na lang ubo niya, wala nang sipon, no? Kaya lumakas siya, nakaramdam siya ng lakas at bumalik siya sa pagyuyusi. Sabi ko nga sa kanya, Nay, wag ka muna magyusi, mag-candy-candy ka lang muna
para kahit papaano masanay ka, no? Pero nakita ko kahapon, hindi ko na rin sinaway, no? Nung una nga tinago pa niya, nakita ko na, nay, may hawak kang may hawak kang tabako. Pero siyempre hindi na talaga natin mapigil yan. Ang gawin natin is unti-unti sana, candy, tapos tabako, candy, tapos tabako, ganyan. Hanggat masanay sana siya, mga kabayan, na hindi rin natin mabigla. Kasi hindi naman din natin masisi. Kasi tumanda na si nanay na ganyan, no? Hindi natin yan agad-agad maalis, no? Kahit anong pilit, kahit paluin natin yan, kahit pagalitan natin araw-araw yan, kahit anong gawin natin dyan, talagang Nanay Terry is magtabako talaga. Buhay na yan, kumbaga. No, intindihin natin yan. Kasi para sa atin, na tayo hindi nagtatabako, no, nagyuyusi, parang ang bilis lang sabihin. Siyempre, mahirapan din sila. Ang sa akin lang, hindi ko naman sinasabing tanggalin agad-agad. Or, ang sa akin ng mga kabayan is mabawasan yung pagyuyusi niya araw-araw. Na hindi yung unlimited, no? Pati sindi. Ang bawasan lang, control lang, no? Disiplina lang. Yun lang naman ang ano ko kay Nanay Terry. Pero kahapon ay hindi pa naabos yung antibiotic niya, mga kabayan. Kahapon nakita ko na nag-UC, no? Tinago pero nakita ko. Pero hindi ko na pinagbawalan. Sabi ko lang, nagtabako ka na pala, Nay. Tapos tumango lang siya. So wala na akong second demotion pa. Basta yun lang yung sinabi ko sa kanya. Kaya sunod para hindi mag-alala. Ay, tika. Si Kuya Bintot sumunod doon. Alam mo na sumunod si Kuya Bintot? Hindi pa. Ha? Hindi. Nandun sa simento? Sumunod Alam siya. ko lang naglalabas siya. Ay, hindi mo rin alam. Ang pagkakala mo naglabas siya. Pero pumunta doon. Pumunta sa baryo. Diyan lang. Hindi, dito sa may diyan sa may semento diyan sa may pinaparkingan ng sasakyan. Sabi niya pupunta lang daw dito sa taas. Katapos niya maglaba. Baka pumunta lang siya. Tininan kami kung nandiyan na. No, nagpupo ako dun. Tapos, Pag-akyat ko, wala na sila. Si nanay na lang nadusot nang. anong sabi ni nanay? Wala din sinabi sa'yo na wala si Bintot umalis. Wala. Pati si umalis. Wala. Wala. Kaya ako nga kanina nag-aalala. Saan kayo sa pumunta? Pumunta si Bintot doon. Akala ko nga sinusundan niya si tatay. No? Kaya sabi ko, saan ka? Pero sabi naman ni Bintot, parang may sinabi siya na dito lang. Ibig sabihin, parang tininang na niya kami kung nandoon. Ikaw, wag na malungkot, ha? Diba sabi ko sa'yo, wag na malungkot. Happy. No? Happy. Kasi, si Marwin, kami, no? Nag-aalala. Huwag na sige isip-isip. Mga na lang, linis, tanim, mangan, wala na isip-isip problema. Ne! Tsaka ayaw ni tatay yung maraming pumupunta sa bahay. Hindi niya. Ha? Yung puro pumupunta sa bahay. Ayaw ni tatay. Yung hindi talaga sanay si tatay na kung sino-sino lang pumupunta sa bahay. Ngayon kasi may pumupunta, may dumadaan dyan kasi may naghahakot ng kahoy. No, meron kasi naghahakot ng kahoy dyan. So, siyempre, matik dumadaan sa bahay ni Tatay Romy. Or minsan, nag-aano sila, nagtatambay or nagpapahinga muna sila habang naghahakot ng kasi siyempre nakakapagod. Kaya lang, ang ugali talaga ni Tatay Romy, hindi sanay na alam naman natin, no? Kasi nakasanayan niya nun. Nakasanayan nila mag-isa, tahimik, walang gulo, walang ingay. Ultimo nga, aso at pusa ayaw mag-alaga kasi ayaw ng maingay. So how much more na yung tao na makatabi niya, na makasama niya, na may nagpapahinga dyan and everything. No? So, ayaw na ayaw talaga. Pero, yun nga, dahil naging happy na, may bahay na, nagkita-kita na ang pamilya, na ang akala natin kahit hindi sila magbalikan, kahit hindi sila magtabi sa gabi, basta may makasama lang siyang anak or nandyan si Tatay
si Nanay Terry. Ang akala natin ay makatulong or kahit papaano ay unti-unti na magkasundo. Pero nung tumira si Kuya Bentot, wala naman sila naging problema din, no? Nung dumating kayo, Kuya Marwin, dyan, okay naman kayo. Okay, masaya Nung tatlo naman. kayo, wala naman kayong, Masaya hindi naman malungkot si Tatay Romy nung dumating kayo. Masaya naman. Masaya. Si tatay. Ito lang Tatlo napansin mo na naging malungkot si Nanay Terry. Ito lang napansin mo na malungkot si Tatay Romy na dumating si Nanay Terry. Yun lang ang umpisa. Kasi doon ko lang din napansin na nung dumating si Nanay Terry na medyo ganun nga naiba yung naiba yung mood. So ibig sabihin, okay kay Tatay Romy na magkita-kita sila ni Nanay Terry, sama-sama diyan sa labas, pasyal-pasyal diyan sa labas, no, okay lang 'yun. Pero hindi okay kay Tatay Romy na magkasama sila sa loob ng isang bubong po, mga kabayan, sa loob ng isang bahay. Ibig ko sabihin, halimbawa, okay lang pumasyal si Nanay Terry diyan, nakasama namin, and then uuwi lang din sa hapon o sa gabi. Pero yung tipong magstay diyan na abutin ng ilang araw ay ayaw siguro ni Tatay Romy. Yun siguro. Yan ang nakikita ko. Pero lagi ko naman sinasabi sa kanila ay walang pwedeng magdikta sa inyo or sabi na ibig ko sabihin, walang magdikta sa kanila or pipilitin sila na magsama sila or magbalikan sila. Ang ibig sabihin lang natin, mga kabayan, na kahit papaano ay nandiyan yung suporta ng bawat isa dahil mag-asawa sila, may mga anak sila, no, napasiyahin nila na magkasama sila, minsan-minsan sa banding and everything. So yung ini-explain natin, mga kabayan, kailang ito nga, nagkataon lang po talaga, mga kabayan, na nagkasakit si Nanay Terry, na walang mag-alaga kay Nanay Terry, na si Kuya Marwin lang din ang maasahan natin. Kaya ang nangyari, dito nagstay for a while si Nanay Terry. Hindi naman talaga as in na forever natitira dito si Nanay Terry. Ang usapan namin is 1 linggo at ang usapan namin is magpagaling lang. Kaya nga ang mga gamit ni Nanay Terry nandoon pa rin sa housing, no? Yung mga damit niya diyan, yung iba na binigay ko at binili ko sa kanya, yun lang. Pero yung mga damit niya doon sa sa housing, kahit yung namin, yung nilabhan namin dito, mga kabayan, last time, inuwi din namin yun sa housing, lahat, walang naiwan. Kasi nga, walang ang balak na matulog or magstay diyan si Nanay Terry, no? Nagkataon lang na nagkasakit, plus nung nagkasakit siya, mga kabayan, na mahina na talaga yung katawan niya, no, nasabi niya, okay, sige, dito muna ako magpaiwan kay magpahinga, kasi hinihingal siya sa pag-akyat namin doon sa itaas, mga kabayan. Pero tinanong ko si Nanay Terry nakaraan, 2 ang sagot niya. Nanay Terry, gusto mo ba dito? Uwi ako housing. Tapos pangalawa kong tanong, gusto mo ba dito? Okay lang. Ganun lang ang sagot niya. Pwedeng uuwi, pwedeng dito magstay. Parang ganun. Pero dati, pag tinanong mo siya, uwi ako. Uwi ako. Yan kaagad ang sagot niya. Pero ngayon, parang 2 ang sagot niya, mga kabayan. Pero, si Tatay Romy po, mga kabayan, no, binibigyan pa rin niya ng konsiderasyon o nandoon pa rin yung respeto niya kay Nanay Terry. Believe lang ako kay Tatay Romy, mga kabayan. Kasi, pag tinatanong mo siya, minsan, okay lang siya matulog dito si okay lang sa'yo dito siya. Ganun lang naman siya. Minsan ang sinasagot lang niya, ayaw ko kasi baka bugbugin ako ng asawa niya. Lagi yung binabanggit ko yung Marwin. Lagi yung binabanggit sa akin na si Nanay Terry, takot siya sa pangalawang asawa ni Nanay Terry. Yung maganda siguro, bumaling na rin si nanay para masaya si tatay naman. Alagaan, nigay-gay mo na si nanay doon sa housing. Yun sana yung na uuwi mo na si Nanay Terry. Para si tatay. Kasi tinanong ko siya kahapon. Di ba nag-usap kami kahapon? Ang sabi niya sa akin, si nanay mo,
may asawa. Tapos, natatakot daw siya, baka bugbugin siya. Action pa siya. Bugbugin daw siya sa asawa ni Nanay Terry na pangalawang asawa niya. Buhay pa ba yung asawa ni Nanay Terry, yung pangalawang asawa niya? Boy. Buhay pa. Saan nakatira? Yung kusan na pero Pero matagal naman na sila naghiwalay. matagal na. Oh, yun naman din ang sinabi ko kay Tatay Romy, na huwag ka mag-alala, no? Dahil matagal na silang hindi nagsasama at matagal na silang naghiwalay. Pero parang hindi siya maniwala, sa isip niya ay sila pa din. So ang akala niya hanggang ngayon nasa isipan niya, nananaig pa rin yung sila pa rin ni Nanay Terry at saka doon sa asawa niyang pangalawa. Yun yung naano ko sa kanila. Si nanay, dun muna sa housing para gumaan yung pakiramdam ni tatay mo. Sa housing muna siya. Para hindi tayo mag-aalala sa kanya kung saan siya pumupunta. Si tatay. Kasi hindi natin alam yan kung puro na lang nandyan si nanay. Aalis yan talaga. Aalis yan. Yun talaga nakikita ko, Marwin. Kaya nag-uusap tayo ngayon kasi kailangan mabigyan natin ng solusyon ang mga iniisip natin at yung pinoproblema natin ngayon. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.